Okay, magandang hapon po mga kababayan. Today is Sunday, October 26. May naririnig ba kayong tunog ng helicopter? Opo. Kahapon pa yan 3 days na they are hovering over Albay province. Kahapon, 2-3 helicopters Ayan, meron na naman. Siguro yung, sa ano yan for sure, yung sa mga relief goods ng government. Very busy po, pabalik-balik yung mga helicopter. Kakatuwa naman. Pero alam niyo mga kababayan, hindi ko akalain, ano ba yan? Umiiksena na naman. Hindi ko po sukat akalain na ganun pala katindi yung epekto ng bagyo dito sa lugar namin. Even dito sa Albay. Of course, Camarines Sur, siguro yun ang pinakagrabing tinamaan. May kamag-anak tayo doon. At yun nga, talagang yung baha daw hanggang dibdib. Dito naman po sa Albay, ganun din. Pero, mostly sa 3rd District. Diyan po sa 3rd District yung nagrabe kasi maraming ilog dyan Mga ano kasi yan tsaka flat. Puro palayan. Dito kasi sa amin sa Albay, mostly mountainous. Maraming bulubundukin ba? Bundok-bundok. Even ako, itong kinaroroonan ko, itong bahay ko, nasa slope po ako ng Mayon Volcano. Although delikado yung lugar namin, delikado sa baha. Yung baha ng lahar, mga bato, baha na galing dyan sa bulkan. But then, ang isang advantage din po na nasa slope kami ay hindi kami binabaha. Unlike dito sa flat na sa plains, sa flat surface na areas na talagang, syempre, talagang yung tubig lagpas bahay. Pero dito sa amin, kumbaga, dadaan yung maliban na lang kung ang sa amin dito, yung mga galing dyan sa quarry. Pero sa tingin ko naman, may safe kami rito kasi yung kita nyo yung picture ng Mayon Volcano, yung parang triangle na light green, yellowish green. Yan po ay malaking bundok yan. Santambak po yan na mga lahar at mga bato, mga graba bato, yung iniluwa ng bulkan Mayon noong araw na tumigas na, naging bundok na. Kasi yun po yung iniluwa noong mga panahon na ito. Kasi yung Mayon Volcano po talagang siya, round. Perfect round. Paligid. Ngayon, siguro every 200 years, itong area na ito, dito lagi yung daanan ng lahar, ng baha. From inside the volcano at saka yung naiipong tubig ulan sa kapaligiran ng bulkan. During the 18th to 19th century, itong bayan namin, Daraga, yung facing dito sa amin, yung face ng Mayon, ito yung talagang binabaha. Ito yung daluyan dati ng eruption, kapag pumuputok siya, pag bumabaha. Ito yung lugar namin, Kamalig, Daraga, Legazpi, Daraga and Kamalig, Albay. Especially itong Daraga Municipality of Daraga. Ito talaga yung tumbok. Kaya makita nyo yung nakatambak dyan na parang triangle, yan yung mga naipon, mga natambak. Kasi nga, ito yung dating tapunan, daluyan. Kaya yung nangyari na yung Kagsawa Ruins, yun yung pinakamatindi na effect nung pagiging daluyan nitong lugar namin.
Ngayon, siyempre, sa tagal ng panahon, sa paulit-ulit na pagputok, paulit-ulit na pagbuga, natatambak dyan, naging bundok ngayon. So yun ngayon ang nakaharang dito sa lugar namin. Kaya safe kami rito. Kaya even pag may eruption, hindi ako nag-evacuate. Mahirap tumira sa evacuation eh. Dito lang ako. Safe dito eh. Kasi nga, nahaharangan yung tumigas na mga natambak na debris noong araw. 100 to 200 years ba naman na paulit-ulit na pagbubuga. Ayan, natambak. And then, yung dalawang kanal sa paligid nitong tumigas, yun ngayon yung dinadaluyan. Which is Legazpi City and then Santo Domingo. Dahil sila yung mababa ngayon, kami yung lugar namin, ito yung mataas. And then yung dyan sa west side naman, yung Kamalig and Ginubatan. So, ganun. Pero by and by, iikot yan eh. Pag tumaas naman itong dinadaluyan sa ngayon, itong sa bandang Legazpi and Santo Domingo, and then Kamalig and Ginubatan sa west, tataas yan. Na kasing taas naman nitong lugar namin. Ngayon, kung saan naman yun, kapag yan pumantay na, maaaring bumalik na naman ulit dito sa amin ang pagbuga. But it will still take maybe a couple of 100 years ulit bago mangyari yon. Kasi nag-iipon eh. Nag-iimbak yan. Every time na puputok ang bulkan, but ngayon, parang hindi na siya natatambakan po kasi kinukwari nga eh. Dati kasi walang nagkukwari dito sa amin, yung mga graba, mga buhangin. Kaya nakatambak. Ngayon, yan po ay parang gold mine. Maraming yumayaman dito. Halos hindi naman taga rito sa amin. Mga dumadayong mga negosyante, mga Chinese. Sila yung yumayaman. Kinukwari nila. Pero yung danger kasi niyan, kapag nasobrahan sila at walang habas na pagkukwari na hindi na tinitingnan yung mga lugar na hindi dapat ikukwari, kagaya nung nangyari diyan sa Ligaw Albay sa Ginubatan, na pinagkukwari, hahalungkat doon sa bandang taas, kaya bumaha. Dito sa amin medyo hindi pwede kasi matigas po yung yun nga sinasabi kong yung parang triangle na yan, facing Daraga Albay po yun, sa lugar namin. Kaya kami, nandiyan kami sa baba niyang, itong lugar ko, nasa baba nitong triangle looking na yellowish light green, yellowish green na, yan eh, kugon grass po yan eh, ang mga yan, mga damo, kugon grass, ganyan ang kulay niya. So ngayon, bakit yun ang kinuwento ko? Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon, yung dalawang vice presidents. Introduction lang yun. Kasi nga kahapon, may mga sikat na vloggers po na namimigay ng tulong doon sa mga biktima ng bagyo baha. Nainggit man ako, gusto ko rin makatulong ba? Kaya lang wala man ako itutulong. Kaya sana medyo makakumita rin ako ng kagaya sa kinikita nila, nang sa ganun pag may kalamidad nakakatulong din, 'di ba? So ngayon, ito nga po yung dalawang vice president sa ngayon, yung former vice president at yung current vice president. Si former VP Leni Robredo at si present VP Sara Duterte. Nasa ngayon hindi maiwasan na naipagkukumpara. Nakakatuwa itong si Leni Robredo kasi nung 2022, namin yan eh. Siyempre tingin namin kasi sa kanya noon, hindi siya bagay maging presidente. Na kasi pag nagsalita, medyo parang lutang-lutang siya, na medyo tingin ko mahina,
Pero siyempre, nandiyan ang katotohanan na I still believe na compared mo siya kay PBBM, of course, mas magaling pa rin si PBBM. Lalo pat lalaki at talagang pamilya politiko. Marcos yan eh. Ngayon, ito naman si VP Leni, ang bagay po talaga sa kanya, Vice President. Vice President. Kaya sa ngayon, actually, nakakatawa sa parte ni VP Sara Duterte. Kasi yung mga ayuda, mga tulong dito sa, of course, kasi si VP Leni nga ang namamahala diyan, na tumutulong, nagcha-charity diyan sa Naga, Kamsur, all of Camarines Sur. Kasi taga dyan siya. At saka dati na niyang ginagawa yan noon pa. Kahit na wala na siya sa posisyon, mayroon kasi siyang foundation yung Angat Buhay. At ang nakakatawa ngayon, kasi yung mga ayuda, even yung ayuda na galing padala ni PBBM, ayuda from the government, kay VP Leni pinapadala. Hindi kay Sara. O, diba? Nasaan si Sara Duterte? Dito sa ano na ito? Mga kaabalahan na ito. Because of the typhoon and baha. Where is she? Where is she in all of this? Wala, diba? May narinig ba kayo tungkol kay Sara? Ang naririnig natin sa kanya, puro yung paninira niya kay PBBM eh. Paninira yung pagbabarumbado. Barumbado. Pero pagdating dito sa pagtulong, sa pagganap ng kanyang obligasyon bilang isang government official, wala. Pinagtawanan nga siya ng isang vlogger dahil nag-initiate naman ng pagtulong dito daw sa Legazpi kasi maraming mga binaha din dito sa sentrong Legazpi City kasi yung Legazpi City talagang binabahain talaga yan. Remember nung Typhoon Milenyo ba yun? Was it Milenyo? Yung talagang parang dagat yan eh. Kasi nga, ano yan siya, ang Legazpi City is nasa tabing dagat at flat siya. And actually, it is a reclaimed area, itong Legazpi. Dati pong yan eh, yung tinatawag naming Matibo, yung talagang, what do you call this? Yung parte siya ng dagat, parte pa rin siya ng karagatan, yung tumutubo mga nipa. Yun. Katubigan yan. Ni-reclaim lang. Yung nilagyan ng lupa. Kaya, syempre, nature, i-reclaim pa rin yan ng dagat, di ba? Legazpi City. But, as the area goes westward, papuntang, ang unang bayan na katabi ng Legazpi City is itong amin, Daraga Albay. Daraga. Of course, dito muna sa Old Albay District, yung dating sentro, the old sentro. And then, Daraga. Itong Daraga po, yan elevated. Elevated na lugar. Bundukin po yan. Bundok. Bundok and then may volcano. Kaya elevated na lugar. Kaya even nung time nung lumindol na nagkaroon ng tsunami warning, yung mga tao from Legazpi, takbuhan sila. Papunta dito sa kabulubundukan ng Daraga. Nakatanaw sila sa karagatan ng Legazpi. Drive sila, yung may mga kotse, nandoon sila lahat. Nakatanaw sila sa dagat. Nag-aabang ng tsunami. Kasi itong lugar namin, safe ito sa baha. Well,
kapag malayo ka sa tabing ilog, kasi marami din namang ilog dito, kagaya ng ilog na tinatawiran namin nung ako ay high school. May mga nalulunod na estudyante. Malawak na ilog yun. Talagang malalim yung baha. So ngayon, napalayo na naman ako ng kwento. So, nai-imagine ko po kasi, para akong sobrang nangihinaya na sana, no? How I wish na sana po si VP Leni, sana kung si VP Leni ang tinakbo niya noong 2022 ay Vice President pa rin. At siya sigurado yung mananalong Vice President. O di siya sana yung President, ay Vice President, at si PBB ang Presidente. Napakaganda sana ng partnership ito. Na very ideal partnership ng Presidente at Vice Presidente. Itong si VP Leni na edukada, napakabait, matipid, marunong maghumawak ng pera ng paggasta ng budget. Hindi mukhang kwarta, hindi makati ang kamay. Wala ko pinariringgan Yung as in, kasi even sa kanyang pribadong buhay, sa kanyang bahay, sa kanyang housekeeping, yung pagiging matipid nila na pamilya, nilang mag-asawa, silang buong pamilya, talagang sila ay wise. They practice wise spending. Ito, dala-dala niya ito dito sa pagganap niya bilang isang opisyal ng gobyerno. Kaya sa totoo lang, ako nakikita ko sa ngayon, kasi anyway, siguro ko naman, ang medyo worry ko kasi kay VP Leni kapag siya ang Pangulo is, parang hindi ko pa masyado siyang pinagtitiwalaan sa pagdating sa foreign policy, sa mga mabibigat na, kasi wala naman siyang halos, ang ano kasi niya, ang experience niya sa politics is local. 'Di ba? Nung mayor yung asawa niya. And then, although naging congresswoman siya, well, naging vice president, maybe she can handle already. But during the 2022 elections, parang alanganin ako sa kanya eh. Tsaka, nandiyan kasi si PBBM eh. So, siyempre, Marcos ako. But then, kung hindi nga, sabi ko, kung hindi tumakbo si BBM noon, ng president, si ano ang president ko? Si Ping Lacson. So, magandang partnership din po, yung Ping Lacson at saka Leni Robredo. Kasi si Ping Lacson, lalaki siya, maano siya sa mga, alam niyo yun, yung panlalaking pag-iisip, yung tungkol sa, si Leni kasi, more on ano siya eh, pang household, alam mo yun, yung pang ano, parang pang wife nga eh. Parang pang housewife. I don't mean yung pang housewife na literally housewife. Housewife ng bansa. Kasi yung presidente para siyang tatay, ama, o di mayroong ina ang bansa. More on, okay siya maging ina ng bansa. 'Di ba? But then, if ever, kung by 2028 tatakbo siyang pangulo, baka pwede na. Kasi medyo maano na ang experience niya, na-expose na siya ng gusto. At saka ang pinaka-importante sa ngayon, alam mo, parang nakikita ko, pinaka-importante sa ngayon na character ng isang government official, especially magiging national leader, pangulo, ay yung pag-handle ng budget. Pag-handle ng budget. Parang yun ang pinaka-maimportante ngayon. Baka mabawasan ang korupsyon at yung unwise spending. Kasi magaling dyan si Leni Robredo eh. Ang pagiging matipid, pagiging wise sa paggasta. Baka sakali na kung ganyan ang leader, siyempre madali niyang masusweto,
'Di ba? Yung mga pasaway na mga mahilig magnakaw. And pagdating naman sa mga mabibigat na issue like foreign policy, mayroon naman siyang she just have to choose yung mga magagaling na cabinet members. 'Di ba? Magagaling na cabinet officials dapat ang nandiyan dyan. Pero sa tingin sa ngayon kasi, kung yung panahon naman ni Gloria at saka ni Cory Aquino, mga babae din yun, ang magiging pagkakaiba ni Leni Robredo doon sa dalawang naging pangulong babae, yung pag-handle nga ng budget. Budget handling and spending, yun ngayon ang pinaka-importante. Kaya alam nyo, sa 2028, kapag tumakbo si Leni Robredo ang presidente, susuportahan ko. Support na ako sa kanya ngayon. Kasi sa ngayon, yun ang pinaka-importante. Yung paghawak ng budget ng bansa. Para talagang mapakinabangan po ng buong mamamayang Pilipino at ng bansa. With regard to foreign policy, natural na yon sa isang Pilipinong makabayan na ang pipiliin natural na niya ay yung ipaglaban yung karapatan ng bansa natin, like territorial disputes. Given na yun, ipaglalaban yung teritoryo natin. Unlike kung si Sara Duterte. Kapag si Sara Duterte po ang tumakbo ang manalong pangulo, ay wala. Ipamimigay tayo niyan sa China. At hindi lang yun, magiging impyerno ang buhay ng mga Pilipino. Kaya sa totoo lang, since walang, as of now, well, matagal pa naman, as of now, doon sa mga nagbabalak na maging pangulo, like Rapi Tulfo, oh come on, my goodness. Kay Leni Robredo na lang ako. Isa rin yung corrupt, di ba? Ito namang si Martin Romualdez, pwede siya vice president. Kasi hindi siya mananalong, yata, mukhang malabo siya manalong pangulo. Pwede siya vice president. Diba? Pero yung president, mas susuporta ako kay Leni Robredo. Wala po kasi tayo ngayon nakikita na qualified. Yung not only qualified but a lovable person to replace PBBM. Leni Robredo. Kasi ang puso niya nasa tao. 'Di ba? Sorry na lang po noon. Pero yun pa yung nakakatuwa ngayon Mukhang si Leni Robredo ang nagiging vice president. Kita mo ngayon, sino bang nilalapitan na binibigyan ng mga ayuda para sa mga tao? Sa kanya. Nakakaya sa parte ni Sara. Kahit na yung galing kay PBBM na ayuda, di ba? Kay Leni Robredo ipinagkatiwala. Oh. Kaya siya ngayon ang mukhang vice president. Oh. Alam mo kung maaari nga lang sana. Kung pwede lang sana, kung meron lang sanang batas na halimbawa yung isang vice president, pwedeng palitan. At ang pwedeng ipalit ay yung tumakbong pangulo na nagpangalawa. 'Di ba? Nakakatuwa yata siguro. Kung gano'n ang susundan, kagaya ngayon,
disappointed tayo, discontented tayo sa performance ni Sara Duterte, sana pwedeng tanggalin yan. Tapos ang ipapalit, yung nanalo na pangalawa doon sa nanalong presidente, which is Leni Robredo. O di kahit papano, we still have 4 years. Kung si Leni Robredo, kaya lang tatakbo pala siyang mayor, no? Tatakbo siyang mayor ng Naga City. Kaya, at saka, yun nga wala naman ngang batas na pwedeng pumalit ang naging second sa mga tumakbo. Ngayon, kung halimbawang matanggal si Sara Duterte sa posisyon niya, ang papalit si Chis Escudero. So, wala. And VP Leni, tatakbo pala siyang tatakbo siyang mayor ng Naga City. So, wala. So, parang na lang, matuwa na lang tayo na mag-imagine na lang na, ako para sa ngayon, alam mo, hindi ko na nire-regard na Vice President itong si Sara sa pinaggagawa niya, sa mga kabalbala na ginagawa niya ngayon, yung paninira sa Pangulo, sa administrasyon. Pwede ba siyang tawagin na Vice President? You're with the government. Pero sinisira mo itong gobyerno, kinabibilangan mo. Especially na naging running mate mo itong presidente. Diba? Kaya, alam mo, sa totoo lang, sa majority ngayon ng mga Pilipino, kasama na ako doon, mas itinuturing ko ngayon na si Leni Robredo ang Vice President. At siya dapat, sayang, di ba? Sayang. Hello mga kakamping, di ba? Sayang. Anyway, siguro by 2028 alam natin na wala namang viable, walang qualified na ako napupusuan sa mga nangangarap na tumakbo. Kapag si Leni ang tumakbo sa 2028, may I support na ako dyan. Diba? Kakamping? And Marcos supporters. So hanggang dito lamang po mga kababayan at maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan sa akin at magkita-kita po tayong muli. Kararating lang po ng kuryente. Kaya ako'y busy. Maglinis ng crepe. Tinapon yung mga laman ng rep. Ay! Nasira. 4 na araw na walang kuryente ba naman? Tinapon lahat. Okay. So hanggang dito na lang po mga kababayan. Ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching. Peace.